na siyang lumalaban. Si Kuya Chico, isang beses nyo lang siyang subukan. Kayang magsilbi kahit walang nilalabas na pera. Yan ang pinakamahusay na leader. Leadership is not about how much you give financially. It's about how much you give of yourself. Maging wise tayo sa pagpili ng mga officials natin. Ito po yung sa akin lang. Ito kung paano ako pumipili ng mga binoboto ko. Hindi nyo kailangan gayahin, pero ito po yung sa akin lang. Meron pong iba, obvious naman. Kung may nakikita kayo, kandidato, yung isa, tapat. Yung isa, magnanakaw. Obvious naman siguro yung tapat yung pipiliin natin. Kung may kandidato, may isa, masipag. Yung isa, tamad. Sino pipiliin natin? Siyempre yung masipag, yun may mga obvious. Pero may mga pagkakataon, siguro hindi tayo sigurado. Paano tayo mamimili? Sa akin po, kung hindi tayo sigurado, parang sino ba dyan yung mas tapat? Sino ba dyan yung mas magaling? Sino ba dyan yung mas masipag? Hindi tayo sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi ko magastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa national hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Si Kuya Chico, matagal na siyang lumalaban. Si Kuya Chico, isang beses nyo lang siyang subukan. Makikitang walang kapantay, ang sipag at diskarte kanyang iaalay. Si Kuya Chico. Si Vico Soto po ay naghangad ng pagbabago. Yung kalaban po niya, 3 dekadang hawak yung Pasig. Pero hindi ho nagsiservisyo. Pero kada eleksyon ay nananalo. Paano? 3 taon po, hindi ho magsiservisyo yan, magpapabaya. Pero pag malapit na eleksyon, mamimili ng boto, panalo. Tapos 3 taon muli na hindi magsiservisyo, pag malapit na eleksyon, mamimili ng boto, panalo. Ganyan po, 3 dekadang umabot yung ganyan sistema. Pero, nung eleksyon na tumakbo si Vico Soto, yung kalaban po niya, kumpiyansa Akala niya, meron na siyang formula kung paano manalo. Pero, nanigurado po rin, gumastos ng 1 bilyong piso para lang manalo. Ngayon, yung mga taga-Pasig, naisip nila, subukan kaya natin yung bago. Ngayon, nung binibili yung kanilang boto, kinuha po nila yung pera sa luma, pero pinili nila yung bago. Di ba? Dahil po dyan, ngayon yung mga taga-Pasig, natatamasa nila yung pagbabago na hinahangad nila, na hindi nila maisip na posible pala. Okay? Ngayon, ganito. Ano po yung pagbabago na yun? Yung senior citizens po sa Pasig, nung hindi pa si Vico Soto ang nakaupo, wala hong natatanggap buwan-buwan. Wala silang regular na benepisyo. Kagaya po dito sa Caloocan, wala hong regular na benepisyo. Pero nung si Vico Soto na ang nakaupo, ang bawat senior citizen po sa Pasig ay tumatanggap ng 1,000 pesos kada buwan. Hindi ho ba magandang pagbabago yun? Galing sa wala, naging 1,000 piso kada buwan. Ngayon, pero liliwanagin ko lang po sa Team Trillanes po, galing tayo sa wala, pero 500 pesos muna tayo buwan-buwan. Okay po ba yun? Hindi pa naman tayo kasing yaman ng Pasig. Pero, mabalik po ako. Ano kaya ang nangyari sa Pasig? Kung nagkamali yung mga botante nila, na nung binibili yung kanilang boto, kinuha nila yung pera sa luma at binoto yung luma, ano kaya ang nangyari ngayon? Meron ho kaya silang 1,000 pesos kada buwan? Wala ho. Pero nagsapalaran sila doon sa bago. Kaya natatamasa nila yung pagbabago na hinangad nila. Sa darating na halalan, ating pakatatandaan, maraming mga politiko
bilhin ang inyong mga boto. Kunin at tanggapin dahil pera natin ito. Ngunit sa araw ng halalan, hindi sila ang ating ibuboto. Pera tinatanggap nyo ay hindi galing sa aming bulsa. Ang pera tinatanggap po ninyo ay galing sa inyo. Dahil yan po ay galing sa buwis ninyo. Nilalagay lang namin sa programa, pinabalik namin sa inyo. Ang importante din, hindi yan para ipangutang na loob sa taong iboboto ninyo. Hindi. Yan po ay pera ninyo, pinalik lamang sa inyo. Pero yung totoo, ang tunay na leader can be of service. Gamit ang puso, diskarte, at malasakit lang. Ang mahusay na leader ay kayang mag-inspire ng tao na magtulungan kahit walang malaking budget. Nakakahanap rin sila ng solusyon sa problema gamit ang creativity at resourcefulness nila. At higit sa lahat, tunay silang nakikinig. Hindi lang sa mga material na pangangailangan, kundi sa emotional and mental well-being ng kanyang team. True leader doesn't need money to lead. Hindi ito sukatan sa kayamanan, kundi sa kung paano mo ginagampanan ang responsibilidad mo. Magandang araw po, Barangay Bagong Silang. Ako po ay si Justin Cabuchan, yung ang pamangkin ni Kuya Boy at ang apo ni Boji Cabuchan. Kumusta po kayo? Mabuti! Ako po ay nakikiusap po sa inyo na bigyan ninyo ng isang pagkakataon para subukan si Kuya Boy. Alam niyo po ba na parang naglalpag ang pagkain? Laging sinasabi ng nanay ko, ay nako Justin, hindi mo malalaman kung masarap kung hindi mo susubukan. Kaya po, isang subok lang po kay Kuya Jiboy at siguradong masasalamat po kayo sa servisyo na bibigay niya para sa ating bayan. Salamat po at muli, number 2 sa balota, Kuya Jiboy Kabucha! Gusto ninyo na magkaroon ng maunlad na bayan. Gusto ninyo magkaroon ng mamumuno na makakasama sa inyo. Magsisipag, biniskarte para sa kaunlaran ng buong sanlibutan. Isang beses na, bigyan po natin ng pagkakataon. Kuya, Jiboy, Kabuchan! Hindi mo kayo magsisisi kay Kuya Jiboy Kabuchan. Sama-sama nating abutin, pinagkamatayong nabituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging hinimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin sa ating dakilang lupain at sa sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating, sama-sama nating abutin. Isang beses lang, subukan po ninyo si Kuya Jiboy Kabuchan.